Kinundena ng Department of National Defense ang panibagong tangkang pangaharas ng Chinese Coast Guard sa puwersa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Para sa Armed Forces of the Philippines, tila paghihiganti ito ng Chinese forces matapos mapahiya sa banggaan ng dalawang barkong Chino sa West Philippine Sea. Samantala, pinaigting naman ng Defense Ministries ng Pilipinas at Australia ang ugnayan ukol sa issue. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. The activities of China in any area, whether in the Sierra Madre or any area under their nebulous claims, are a matter not only of concern but of condemnation. Yan ang mensahe ni Defense Secretary Gilberto Teodoros sa panibagong pangharas ng China nitong Miyerkules, August 20 nang tangkang lapitan ng Chinese Coast Guard vessel ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Their disinformation is as disgusting as their activities. And we need to stand up to this. Sa gitna nito, mas aggressive sila ngayon. Lalo't armadoan nila mga Chinese Coast Guard vessel. Ang isang difference, for instance, yung nakita natin na may high-powered firearm na ngayon doon sa barko. Talagang merong increase in the number of vessels, both capital vessels, yung malalaki, and the smaller vessels. Tingin ng AFP, tila pinaigting ng China ang mga kilos nito matapos ang banggaan ng Chinese Coast Guard vessel at Chinese Navy sa kasagsagan ng paghahabol nila sa barko ng Philippine Coast Guard. Dahil napahiya sila, mukhang gumagawa sila ng mga hakbangin upang mapahirapan tayo lalo. Gayunman, tiniyak ng AFP na hindi mapipigilan ang resupply mission para sa mga tauhan ng BRP Sierra Madre. Kaugnay nito, nagsagawa ng high-level defense dialogue sina Secretary Teodoro at Australian counterpart na si Deputy Prime Minister Richard Marles. We are invested in the rules-based order, living in a world where disputes are determined by power and might. And that can't be the way in which we move forward as a world in 2025. Nagpapatuloy exercise alon na military exercise sa pagitan ng puwersa ng Pilipinas, Australia at iba pang bansa. Nilahukan ito nang aabot sa higit 3,000 troops ng Pilipinas at mga partner countries. At kung kondinahin ng China ang joint exercises, kahit naman anong sabihin nila, wala naman naniniwala Looyin na lang nila, lelong nila. Tiniyak ng Defense Secretary na hindi sila magpapakakampante at magpapatuloy na pagbabantay sa soberanya ng Pilipinas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.